What's that? Rice. Ayun. Gentle. Bigyan mo. Sunod mo. Remove your bun. Okay. Just comb your hair muna. Yes! It's your Lola's birthday. Okay, I have this. It's only for us. It's only for mine. It's my baby. They got this. Okay. Next time you brought your. Did you say happy birthday to your Lola? What's that there? It's my something my jewel. Look. Wait. This is. I think this side. This is a unicorn. Like this. Can you chicken your back? Yeah. That's not it. Come on. Oh. I'm trying to get. I already got some books. I got some toys.
Maybe 63. No, that's 68. Nih, tumapikik. Ayos. Hi, Fly. Hi, Fly. Pa, di mo rin ako, Brother Rubik? Awan ka pa. Oo, na. Hi, we fly. Oh. Here. My face is around. This is my biggest face. And then I come here. Okay. Ako ang si Gia. Here. Good morning sa inyo. Hello. Nah, kaya ako, yan naman siya. Yan naman ba? Yan. Uy. Ano ba yung bigyan? Labon naman. Kung saan ka sa Facebook, ano? Mic test. 1, 2, 3. Mic test. No, mga bagay ka. Mic test. 1, 2, 3. Mic test. Alright, let's go ahead and stand up please mga kapatid. Mag-start tayo sa service natin ngayong umaga nito. Thank you for being here dito sa ating meeting place. Manalangin po tayo. Let us pray. Dear God, Heavenly Father, once again nagpapasalamat po kami for bringing us together. Muli po dito sa aming bahay-sambahan para po manambahan sa inyo at matuto po ng iyong salita. We thank you, dear Lord, sa inyong mga blessing sa amin throughout the week, especially po ang aming kalusugan. And I pray po namin sa oras na ito, Panginoon, na kung meron man po may mga karamdaman sa aming congregation, sa aming po mga members, sa aming mga kapatiran, na ikaw po sana, Panginoon, ang magbigay sa aming kalakasan, nang sa ganun sila po ay makarecover
at makapagsilbi po ng maayos sa iyo. So once again, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pribilehyo muli na kami po ay makarating dito sa aming worship place. And lahat po ng papulong pasasalamat ay binabalik po namin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Remain standing please. Tawagin natin si Brother RJ. Page 143 po mga kapatid, Blessed Assurance. Page 143. Bawal po tayo ng masigla. Amen? Amen. Page 143, Blessed Assurance. On the first verse, all together now. Blessed Assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God. Born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, great from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. On the last, perfect submission, all is at rest. I in my Savior, I'm happy and blessed, watching and waiting, looking above, feeling His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Amen. You may be seated, mga kapatid. Let's sing another song. On page 146, A Shelter in the Time of Storms. Page 146. On the first verse, let me sing. The doors are rocking in me high, a shelter in the time of storm. Savior, whatever will betide, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a shelter in the time of storm. A shade by day, defense by night, a shelter in the time of storm. No fears on our no foes of pride, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a shelter in the time of storm. The raging storms may round us be, a shelter in the time of storm. We'll never leave our safe retreat, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a shelter in the time of storm. On the last, oh, rock divine, oh, refuge dear, a shelter in the time of storm. Be thou our helper ever near,
kung napapansin niyo po, medyo matagal na wala si Brother RJ dahil siya ay tinawag sa Senado, mga kapatid. Mga engineer, siya tawag sa Senado. Okay, doon po tayo sa lesson natin about Christology. Pero pumunta po tayo sa Jonah chapter 3. At para po medyo manihis naman tayo ng konti doon sa lesson natin, of course, Christology. Eh, marami tayong natutunan na po doon sa katauhan and then pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Doon tayo sa isa sa kanyang mga preaching, mga kapatid. Isa po sa mga preaching ng ating Panginoong Jesucristo is yung salitang repent. Ganun din po yung preaching ni John the Baptist is repent. Ganun din yung preaching ni Peter sa Acts chapter 2 is repent. So let's go to Jonah chapter 3. At basahin po natin ng saglit yung Jonah chapter 3. And we'll read from verse 1 hanggang verse 10. Maiksi lang naman po ito, mga kapatid. Let's all stand up please. Ako po sa verse 1. Kayo sa verse 2, pagdating sa verse 10, sabay-sabay po tayo. Bible says in Jonah chapter 3, and the word of the Lord came unto Jonah the second time, saying, verse 2, Arise, go unto Nineveh, that great city, and preach unto it the preaching that I do. So Jonah arose and went unto Nineveh, according to the word of the Lord. Now Nineveh was an exceeding great city of 3 days' journey. And Jonah went unto the great city, and its journey, and he cried and said, Yet 40 days, and Nineveh shall be overthrown. So the people of Nineveh believed God and proclaimed a fast and put on sackcloth from the greatest of them even to the least of them. For word came unto the king of Nineveh, and he rose from his throne, and laid his robe from him, and covered him with sackcloth and staff and ashes. And he caused it to be proclaimed and published through Nineveh by the decree of the king and his nobles, saying, Let neither man nor beast, herd nor flock taste anything, let them not feed nor drink water. But let man and beast cover his sackcloth, and cry mightily unto God. Yea, let them turn everyone from his evil way, and from the lives that is in their hands. Who can tell if God will turn and repent and turn away from his fierce anger that we perish not altogether? And God saw their works, that they turned from their evil way, and God repented of the evil that he has said that he would do unto them, and he did not. Thank you. Be seated, please. So ngayong umaga, mga kapatid, tulad po ng aking nabanggit, ay pag-usapan po natin yung salitang repent. At katulad po ito nung last na naging lesson natin about Lordship Salvation. Okay? But anyway, mga kapatid, tulad ng sabi ko, itong salitang repentance sa panahon po natin ay meron ng iba't ibang meaning. Ang problema kapag iba't ibang meaning, mga kapatid, especially sa salitang repentance, na palaging binabanggit ni John the Baptist, palaging binabanggit ng ating Panginoong Jesucristo, at palaging nababanggit dito sa Bible. Ang problema kapag maraming definition is it creates confusion. Nagkakaroon tuloy, mga kapatid, ng maling pagkakaintindi. And ito, mga kapatid, dahil ito ay connected sa ating salvation, connected sa ating kaligtasan, it's a big issue. Okay? Kaya unang-una, tingnan po natin, mga kapatid, ang katotohanan about sa salitang repentance or the truth about repentance. Unang-una, mga kapatid, let's go to Galatians chapter 1 verse 8. Babalikan po natin later yung Jonah chapter 3. In Galatians chapter 1 at verse 8, ang sabi ng Bible, but though we or an angel from heaven, si Apostle Paul, sabi niya sa church ng Galatia, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. Okay, so very clear na binanggit ni Apostle Paul
Nasabi niya doon sa mga member ng Galatian Church na kung meron man kahit na anghel na galing sa langit, pero kung ang preaching niya ay taliwas doon sa gospel na naituro sa inyo, that we preach unto you, sabi niya ganyan, let him be accursed. Ibig sabihin, hindi yan katotohanan at hindi nyo dapat pakinggan. Now, the reason why punta po tayo sa verse na yan, mga kapatid, is even po yung salitang repentance ay sinira po yung kahulugan, especially ng maraming mga scholars sa panahon natin. Okay? Minsan kasi may mga Pilipino, especially sa atin, na minsan pinapakinggan natin yung tao, hindi base sa kung anong pinipreach niya na galing sa salita ng Diyos. Pero minsan pinapakinggan natin yung preacher based doon sa kanyang title. Okay? Minsan, sabi natin, kahit Pilipino tayo, uy, Amerikano yan. Preacher. Di ba? So again, hindi po porket Amerikano, tama po yung preaching. Ang prinsipyo po natin, mga kapatid, especially sa ating distinctives, ay biblical authority. Kaya kahit na Amerikano yan, or Pilipino man yan, or kahit na sabihin na natin, European, or kahit saan man siya nanggaling, kung ang preaching niya ay ayon sa salita ng Diyos, we agree, we say amen. Tama? Pero kapag taliwas sa sinasabi ng salita ng Diyos, ay mas pinapaniwalaan natin kung ano yung sabi ng Bible. Alright? So, minsan pag sinabi ng Amerikano, or minsan, doktor yung nagsalita. Di ba? May doctorate, or may masteral, or may PhD, or may ganito siyang title, meron siyang Master of Divinity, or Doctorate of Divinity. Again, mga kapatid, hindi po porque meron siyang title, yun po yung pinapakinggan natin. Right. Sabi ni Apostle Paul, very clear, ano mang title yan, kasi ang sabi niya, ano bang mas magandang title kasi maging anghel? Diba? Kaya sabi niya ganyan, but the we, sabi niya ganyan, kahit na apostle, at sa panahon natin, wala na pong apostle, or an angel from heaven, or preacher, or messenger galing sa langit, or anghel galing sa langit, ang mag-preach ng other gospel unto you than that which we have preached, 1 Corinthians chapter 15, taliwas sa sinasabi ng salita ng Diyos, let him be accursed. So it's very important, mga kapatid, na palagi nating tatandaan na yung Bible po yung ating final authority. Amen? Hindi po yung kung saan nanggaling yung tao, or kung saan Bible school siya nanggaling, or kung saan church siya nanggaling, or kung ano yung title niya, or ano yung kanyang pinag-aralan. Kahit na kasi, oftentimes, kahit nga sa panahon natin, mga kapatid, di ba, kahit nga yung salitang doktor, parang baliktad na. Di ba, pag salitang, dinoktor yan. Dinoktor yan. So, ibig sabihin, mga kapatid, parang pinalitan yung meaning. Ewan ko kung bakit sinabing doktor, bakit doktor pa yung ginamit. Okay? Now, of course, mga kapatid, hindi po lahat ng may salitang doctor or may title na doctor ay mali din naman. Sabi natin, doctor yan, hindi tama. Ang basis lang po natin, mga kapatid, tayo bilang mga mananampalataya, meron dapat tayong filter sa mga napapakinggan natin. Okay? At ang filter natin ay yung salita ng Diyos. Okay? So, yan po. Minsan, mga kapatid, maraming mga Kristiyano nakafocus dun sa pangalan na, Dr. John MacArthur, Dr. John Piper. Di ba? Yung preacher natin, Dr. John Pahigon. Patient. Patient daw, patient. Hindi doktor. Kami mga konduktor lang yung mga nandito. Di ba? So, in order for us, mga kapatid, na magkaroon ng tamang definition ng repentance, kailangan tignan natin kung ano yung sinasabi ng Bible. Okay? Balik po tayo sa basic. Dati po dito sa ating church ay napag-aralan natin yung ibig sabihin ng first mention. Okay? Now, para po mabalikan lang natin, pag sinabi natin law of first mention sa pag-aaral ng Bible, oftentimes kung meron kang isang salita na hindi maintindihan dito sa Bible, katulad ng salitang repent or repentance, para maintindihan mo, punta ka doon sa pinaka-first time na ginamit yung salitang repent or yung salitang blood, for example. Okay? And oftentimes, dito sa Bible,
doon pa lang sa first time na ginamit yung salita, pinapakita na yung meaning. At yung meaning na yun, kung paano siya ginamit doon sa first mention, ganun din yung meaning niya all throughout the Bible. Now, hindi po lahat ng words ganun, ha? Okay? Pero isa po yan sa unang law ng pag-aaral ng salita ng Diyos, yung law of first mention. Okay? So, tingnan po natin mga kapatid, yung unang beses na ginamit yung salitang repent. Let's go to Genesis chapter 6 and in verse 6. Because oftentimes, itong mga scholars, mga kapatid, itong mga, especially yung mga, may mga doctorate, Ray Comfort, for example, mga yan, ang ibig sabihin sa kanila ng repent is to turn away from sins. Okay? Or talikuran lahat ng kasalanan. Kaya minsan, ginagamit nila yung salitang repent of your sins. Okay? Talikuran lahat ng mga kasalanan. Repent of your sins para ikaw ay maligtas. Okay? So, ano ba yung sinasabi ng Bible? Yun yung sabi ng scholar, talikuran lahat ng kasalanan para maligtas. Pero ano yung sinasabi ng Bible? Yung Genesis chapter 6 and in verse 6, sabi ng Bible, and it repented, yun po yung first time na ginamit yung salitang repent, and it yung salitang repented, okay, and it repented the Lord that He had made man on the earth, and it grieved Him at His heart. So, dyan sa Genesis chapter 6, mga kapatid, makikita natin doon pa lang sa naunang mga verses, na ang rason kung bakit sinabi ng Bible na ang Diyos ay nag-repent is because sa sobrang kasakiman ng tao. Sabi ng Bible, every imagination of their heart was evil continually. Okay? Ang sabi ng Bible, ang Panginoon mismo, siya ay nag-repent. Now, kung gagamitin natin yung definition ng scholars na pag sinabi natin repent ay talikuran yung kasalanan, ibig sabihin ba ang Panginoon ay tinalikuran yung kanyang mga kasalanan? Well, of course, mga kapatid, hindi pwedeng mangyari yun dahil ang Diyos ay perfecto. The Bible says, in hope of eternal life, which God that cannot lie, promised before the world began. Ang Panginoon, hindi nga niya kayang magsinungaling. Okay? So, hindi ibig sabihin, mga kapatid, na pag sinabing repent ay tatalikuran yung kasalanan. Kasi dito sa Bible, actually, kung titignan natin from Old Testament at New Testament, iisa lang naman yung may pinakamaraming repent. At yan ay ang Panginoon. Okay? So yan yung salitang repented. Ginamit sa Panginoon. Anong sabi ng Bible? He repented. Ibig sabihin ba, He turned away from His sins? Tinalikuran niya lahat ng mga kanyang kasalanan? Of course, hindi po. Exodus chapter 13 verse 17, ito naman makikita natin yung salitang repent mismo. Yung sa Genesis chapter 6, yung repented. Exodus chapter 13, yung repent. So this is Exodus chapter 13 verse 17, the Bible says, and it came to pass when Pharaoh had let the people go, so pinakawalan niya na yung mga tao ni Moses, yung mga tao ng Diyos, that God led them not through the way of the land of the Philistines, although that was near, for God said, lest peradventure the people repent when they see war and they return to Egypt. So, may kita na agad natin dito mga kapatid, yung ibig sabihin ng salitang repent. Na doon pa lang sa pagkakagamit sa Exodus, the people repent. Now, kung gagamitin natin yung definition ng scholar na repent of their, or turn away from their sins, probably pwede natin gamitin. The people turn away from their sins when they see war. Okay? Pero intindihan natin yung context. So sabi ng Panginoon, huwag kayong dadaan dyan, dito kayo dumaan. Bakit? Kasi pag nakita nila ang susugod, yung Pharaoh, darating yung giyera, baka sila ay mag-repent. Ano sabi ng Bible? And they return to Egypt. So basically, makikita na natin dito mga kapatid yung ibig sabihin ng salitang repent. Na pag sinabing repent, it means a change of mind. Baka magbago yung isip nila. Na instead na dumiretso sila, sumunod sila kay Moses,
hanggang mag-cross ng Red Sea, baka pag nakita nila yung mga chariots ni Pharaoh, matakot sila at imbis na magpatuloy, bumalik sila doon sa Egypt. Okay? At ganun din sa Genesis chapter 6 verse 6, the Lord repented. Ibig sabihin, He did not turn away from this, He changed His mind. And even po doon sa Hosea chapter 13, and in verse 14, makikita natin yung salitang repentance naman. So, again, mga kapatid, yung mga first mention ng repented, repentance. Ang sabi ng Bible, in Hosea chapter 13, verse 14, the Bible says, ang Panginoon mismo nagsabi through the prophet Hosea, I will ransom them from the power of the grave. I will redeem them from death. O death, I will be thy plagues. O grave, I will be thy destruction. Anong sabi niya ganyan? Repentance shall be hid from mine eyes. Again, yung nagsasalita dito mga kapatid ay ang Panginoon through the prophet Hosea. At sabi niya ganyan, repentance shall be hid from mine eyes. Kung gagamitin ulit natin yung definition ng mga scholar na to turn away from sins, okay? Again, ang Panginoon ay hindi po siya nagkakasala. So hindi po ibig sabihin niyan that ang Panginoon hindi niya tatalikuran yung mga kasalanan. Ibig sabihin nito mga kapatid, repentance shall be hid from mine eyes, hindi magbabago ang aking isip. Patungkol sa gagawin ko sa mga tao na ito. So basically mga kapatid, ang sabi ng mga scholars, ang sabi ng mga doctors, ang sabi ng mga ng mga sikat na preachers nowadays, repentance means to turn away from sin. Okay, talikuran ng kasalanan para ikaw ay maligtas. Pero ang sabi ng Bible, repentance means a change of mind. Repent, repented, repentance. Okay? So, klaro po mga kapatid, yan po sinasabi ng Bible. So, magbigay pa po tayo ng iba pang example para po mas makita natin. Okay? Ano pa po ba ang sinasabi ng Bible patungkol sa salitang repentance? Balik po tayo doon sa main text natin mga kapatid, doon sa Jonah chapter 3. Jonah chapter 3. At of course, mga kapatid, ang pinakamaganda pa rin proof ng ating doctrine ay walang iba kundi ang sinasabi ng salita ng Diyos. By the way, mga kapatid, yung first mention, yung law of first mention, yan po kasi mga kapatid ay ginagamit ng mga preacher noong hindi pa uso yung mga computer na mga, ang tawag doon? Mga computer na mga electronic Bible, di ba? O hindi pa uso yung mga AI, hindi pa uso yung sa Google noon. Kasi po yung mga preacher noon, di ba? Ay pag sila po ay nag-aral ng salita ng Diyos, talagang Bible, dictionary, at saka concordance. Yung Bible alam natin, of course. Dictionary alam natin. Pero I think maraming Kristiyano sa panahon natin hindi nila alam yung concordance. Sino pa ang nakakalam ng concordance? Pakita sa kamay. Ha? Last book of the Bible. Hindi ba yan? Last book of the Bible. Okay? Ito yung concordance mga kapatid. Ay nandyan po yung mga words na makikita natin sa Bible. At oftentimes, pag tinignan mo yung concordance, at tinignan mo yung salitang repent, ipapakita na Genesis chapter 6 verse 6. Lahat ng times na na-mention siya sa Bible, nandoon sa concordance. So nandoon yung mga verses, at nandoon din yung meaning. Repent, repented, repentance. Okay? Ngayon kasi mga kapatid, ang ginagawa na lang ng iba ay kung ano yung sinabi sa Google, yun na lang yung tinuturo. Kaya kung mali yung nakita nila sa research nila, mali yung sinabi ng preacher, yun na rin mga kapatid. Ang pre-preach nila sa kanilang mga congregation. Kaya nagkakaroon tuloy ng maraming confusion. Kaya tulad ng sabi ko mga kapatid, mas mainam pa rin na ang filter natin o ang basehan natin ay ang salita ng Diyos. In Jonah chapter 3 verse 10, ang sabi ng Bible, ito very basic po, and God saw their works, nakita niya ang kanilang mga gawa,
that they turned from their evil way, tinalikuran nila yung kanilang mga masasamang gawa, and God repented of the evil that He said that He would do unto them, and He did it not. Now, very clear po mga kapatid, na dito sa Jonah chapter 3 verse 10, doon sinabi na they turned from their evil way, ang tawag dyan ng Panginoon ay works. Kaya sabi niya ganyan, and God saw their works. Nakita niya yung kanilang mga gawa, yung kanilang mabuting gawa, yung sinasabi dito. Bakit? Because they turned from their evil way. Tinalikuran nila mga kapatid yung kanilang mga masasamang gawain. Okay? So, turning away from sin, turning from your evil way, kung titignan po natin sa Bible, mga kapatid, is works. Right. At alam po natin na pagdating sa kaligtasan, hindi po involved ang works. Diba? For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. At even po dyan sa Jonah chapter 3 verse 10, ginamit ulit yung salitang repented, and God repented of the evil that He had said that He would do unto them. Nagbago yung isip ng Panginoon. Imbis na parusahan ko itong mga tao na ito sa Nineveh dahil sila ay inayos nila yung kanilang mga gawa, tinalikuran nila yung kanilang mga masamang gawain. Anong sabi ng Panginoon? Hindi ko na itutuloy yung judgment ko sa kanila. Okay? So Jonah chapter 3 verse 5 actually, makikita po natin dito. I believe ito yung time na sila ay naligtas. And ang sabi ng Bible, so the people of Nineveh believed God. Kasi makikita po natin mga kapatid, kahit balikan po natin yung Romans chapter 10, na paano po ba magkakaroon ng kaligtasan ng tao? Di ba? Nang sabi ng Bible, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Di ba? And then later on, or whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. So kung titignan po natin mga kapatid, dito sa Jonah chapter 3, doon pa lang sa una, sa verse 1, and the word of the Lord came unto Jonah the second time, arise, go unto Nineveh, the great city, and preach unto it the preaching that I bid thee. Okay, so merong pangangaral ng salita ng Diyos. Again, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Merong preacher, may preaching. Okay? And dahil may preacher at may preaching, doon sa verse 5, the Bible says, so the people of Nineveh believed God. So paano natin masasabing salvation yan mga kapatid? Doon sa Romans chapter 4, punta po tayo ng saglit para lang makita natin. At baka sabihin natin, porque ba may believe? Salvation na agad? Yung sabi ng Bible, it's sa Romans chapter 4, especially sa verse 3. Ang sabi ng Bible, for what saith the scripture, Abraham believed God. Diba? So basically, kaparehas nung nangyari doon sa mga tao sa Nineveh, Abraham believed God, and ang sabi ng Bible, and it was counted unto him for righteousness. Yung pananampalataya ni Abraham sa Panginoon ay naging sapat na para sa kanyang kaligtasan, at ganun din sa Jonah chapter 3 verse 5. So the people of Nineveh believed God. Alright? And dahil sila ay nanampalataya sa Panginoon, and then later on nakita nila yung kanilang mga masamang gawain, binago nila yung kanilang by the way mga kapatid, nung sila ay naligtas, hindi pa kinansel ng Panginoon yung kanyang judgment sa kanila. Di ba? Dahil nandun pa rin marami pa rin nagpapatuloy sa kanilang masamang gawain, pero later on, nung nakita ng Diyos yung kanilang works, yung kanilang good works, the Bible says that they turned from their evil way. The Bible says, God repented of the evil that He said that He would do unto them. Okay? So hindi lang po yan mga kapatid, baka sabihin natin, sa Old Testament lang yan. Let's go to the New Testament, doon po sa Acts chapter 20, verse 21. Acts chapter 20, and in verse 21. Makikita po natin ang sabi ng Bible, testifying both to the Jews and also to the Greeks
repentance toward God, and faith toward our Lord Jesus Christ. Minsan baka sabihin natin, di ba, separate ang repentance and faith. Pero kung titingnan po natin dito mga kapatid, dahil nakita po natin, nang ibig sabihin ng repentance ay change of mind. Unang-unang, gusto kong ipakita dito mga kapatid, yung object ng repentance. Okay? Now, if the word repentance means a change of mind, okay? Ibig sabihin niyan mga kapatid, that when we change our mind, it's also the same as putting our faith in the Lord Jesus Christ. Dahil dito mga kapatid, ang konteksto po nito ay yung maraming tao nananampalataya sila sa kanilang mga Diyos-Diyosan, sa kanilang mga false gods, mga Greek gods, dun sa kanilang mga Roman gods. Nandun yung kanilang pananampalataya. So ang preaching dito is testifying both to the Jews, di ba? Na akala nila is maliligtas sila through good works, and also to the Greeks na ang pananampalataya nila is dun sa kanilang religion. Repentance toward God. Turn away from your old belief. Change your mind from your old belief. And when you repent toward God, it's also the same as putting your faith in the Lord Jesus Christ. Bakit mga kapatid? You cannot believe God and deny the Lord Jesus Christ. Hindi po, especially dyan mga kapatid, dahil itong mga Jews na ito, naniniwala naman sila sa Panginoon, but they deny the Lord Jesus Christ. So very specific po dyan yung sinasabi ni Apostle Paul. Hebrews chapter 6 verse 1. Okay? So nakita natin, when we say repent toward God, it means putting your faith in the Lord Jesus Christ. Pero ano po, where do we change our mind from? Okay? Ang sabi ng Bible sa Hebrews chapter 6 at sa verse 1, therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God. Okay? So, ang sinasabi dito nung writer ng Hebrews, sa Hebrews chapter 5, di ba? Ang dami na sa inyo ang natuto sa salita ng Diyos, pero imbes na kayo ay magturo, gusto nyong kayo ay maturuan na naman, dapat kayo na ang nagtuturo. Kaya sabi niya sa chapter 6 verse 1, therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, iwan na natin yan yung mga basic. Okay? Huwag na tayong pabalik-balik. Let us go unto perfection. Dapat na tayong mag-mature. Not laying again the foundation. Pag sinabi natin foundation, mga kapatid, basic. Di ba? Ito yung basic. The foundation of repentance from dead works and faith toward God. Yung faith toward God, natutunan na natin. Pag sinabi natin faith toward God, putting your faith in the Lord Jesus Christ. Okay? Pero yun, repentance from dead works. Ano po yung dead works, mga kapatid? Pag sinabi natin dead works, yun po yung maling pananampalataya ng kaligtasan. Or maling paniniwala ng kaligtasan. Itong mga Hebrews, mga kapatid, at ganoon din yung mga Greeks, ang dating pananampalataya nila ng kaligtasan ay pagsunod sa utos ng Diyos. Di ba? Works. Kailangan natin gawin itong mga ito, kailangan natin i-sacrifice yung mga yan para tayo ay maligtas. Ganon din yung mga Grego, ganon din yung mga Greeks, mga kapatid. Kailangan nilang gawin, mga requirement na kailangan nilang gawin para sila ay maligtas. Anong sabi ng writer ng Hebrews? Dead works. Di ba? Walang kwenta. Parang nagtatrabaho ka, pero walang kahihinatnan. Dead works. Kaya sabi ng writer ng Hebrews, repentance from dead works, talikuran yung mga maling pananampalataya at ilagay yung ating pananampalataya sa tunay na makakapagligtas sa atin, none other than the Lord Jesus Christ. Okay? So pag sinabi natin repentance when it comes to salvation, mga kapatid, changing your mind
from your false belief of salvation, and now dahil nakita mo na si Kristo lang ang tagapagligtas, ilalagay mo na ngayon yung iyong pananampalataya kay Kristo lamang. Naintindihan ko mga kapatid? So yun po yung basic ng repentance. Again, tingnan pa po natin iba pang mga example. Let's go to 1 Thessalonians chapter 1 and verse 9. 1 Thessalonians chapter 1 at verse 9. Ito po, very clear example ng repentance. Hindi man binanggit yung salitang repentance, pero makikita natin yung meaning ng repentance. In 1 Thessalonians chapter 1 verse 9, for they themselves show of us what manner of entering in we had unto you, kung paano namin tinuro sa inyo yung salita ng Diyos, and how ye turned to God from idols. Dati yung kanilang kaligtasan ay doon sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Baka at least dalhin tayo sa Mount Olympus or makita natin yung ating mga Diyos-Diyosan. Yung mga Greeks na ito. And sabi niya ganyan, how he turned to God from idols to serve the living God. The living and true God. Okay? Another one, Acts chapter 19, verse 4. Acts chapter 19, and in verse 4, ang sabi ng Bible, then said Paul, John verily baptized with the baptism of repentance. Ayan, so makikita natin yung baptism of repentance. Pag sinabi ng baptism of repentance, yung preaching of repentance. Bakit natin sinabing preaching of repentance? Kasi the Bible says, saying unto the people, that ye should believe on Him which should come after Him, the Bible says, that is on Christ Jesus. Diba? Akala kasi nung mga tao na, ito si John the Baptist, prophet. And dahil nakita nila yung kanyang preaching, nakita rin nila yung kung paano mangaral itong si John the Baptist, baka akala nila siya yung Messiah. Hindi. Sabi sa John chapter 1 verse 6, He was sent to bear witness of that light, but He was not that light, sabi ng Bible. Diba? And so sabi niya ganyan, huwag kayong manampalataya sa akin. Nagtuturo na ako. Put your faith on the Lord Jesus Christ. Okay? So again, mga kapatid, nandyan po ulit yung salitang repentance. Okay? Now, bakit po natin tinuturo ito? Bakit kailangan i-mention ito? Again, nabanggit ko kanina, it creates confusion. And bakit? Dahil sa confusion na yan, mga kapatid, dahil sa napakaraming definition ng salitang repentance, diyan tuloy nagkakaroon ng wrong belief when it comes to our salvation. Okay? Bakit? Kaya po maraming mga Kristiyano ngayon, even Baptist churches, especially doon sa mga Pentecostals, na nagtuturo sila ng sinless perfectionism. Na kapag ikaw ay ligtas, dapat hindi ka na magkakaroon ng kasalanan. Di ba? At kung ikaw ay nakagawa ng kasalanan, baka marahil hindi ka ligtas. Diyan po pumapasok, mga kapatid, yung sinless perfectionism. Di ba? Kaya minsan, nakita nilang ganyan, minsan may tatanungin ng ganyan, ikaw ba ay nakakagawa ng kasalanan? Ay mula nung ako ay naligtas, hindi pa ako nakagawa ng kasalanan. Imposible yan, mga kapatid. That's right. Di ba? Kaya meron po yung mga taong ganyan na ang tinuturo nila ay kung ikaw dapat ay ligtas, dapat hindi ka na magkakaroon ng kasalanan. Okay? Kasi kung talagang ligtas ka, dapat tinalikuran mo na lahat ng kasalanan mo. Kasi in the first place, hindi ka maliligtas kung hindi mo tatalikuran ang iyong mga kasalanan. Let's go to 1 John chapter 1, verse 8 to 10. 1 John chapter 1, verse 8 to 10. Anong sabi ng Bible? Very clear, if we say that we have no sin, para maintindihan natin, kasi pag ginamit mo ito sa kanila, syempre yan, bago pa sila naligtas.
Kaya sabi ni John, if we, di ba, kasama siya, si John the Beloved, matanda na siya nung sinulat niya ito. Okay? Yung 1 John chapter 1 verse 8, sabi niya ganyan, if we, kasama ako, apostle, nahawakan ko, nakilala ko ang ating Panginoong Jesucristo, nakita ko yung kanyang miracles, I am an apostle of the Lord Jesus Christ, half-brother of the Lord Jesus Christ. If we say that we have no sin, we deceive ourselves. Okay? We deceive ourselves and the truth is not in us. Verse 10, if we say that we have not sinned, we make him a liar and his word is not in us. Okay? Kaya dito po makikita natin mga kapatid, again, yung katuruan ng sinless perfectionism na it is against the Bible. Kasi yung sasabihin natin mga kapatid, hindi na, mula nung ako ay naligtas, ay hindi na ako gumawa ng kasalanan dahil tinalikuran ko ang aking mga kasalanan. Mga kapatid, yan yung sabi ng Bible. We make God a liar pag sinabi natin hindi tayo nagkakasala. And by the way, that's the reason why marami sa mga nagtuturo ng repent of your sins para maligtas or turn away from your sins para maligtas. Sa kanila, nawawala yung kanilang kaligtasan. Diba? Kaya ang gagawin nila, uy, nakagawa ako ng kasalanan, tanggap ko ito sa Panginoon. Diba? Kumbaga, binabawi ng Panginoon yung kanilang eternal life. So yan po yung makikita natin mga kapatid na katuruan in sinless perfectionism. Okay? And ano pa? What's the reason why we have to teach this? Because nowadays mga kapatid, hindi lang po yung pagdami ng nagtuturo ng sinless perfectionism, but also yung again, yung naging lesson natin previously, yung belief in Lordship salvation. Na kung ikaw ay maliligtas, dapat gawin mong Diyos ang Panginoon sa iyong buhay. Ibig sabihin, lahat ng kanyang susundin ay kailangan mong gawin. Lahat ng kanyang commands ay kailangan mong gawin. And kung ikaw ay hindi mo sinunod yung utos ng Panginoon, then you were never really saved in the first place. But again, mga kapatid, that is showing works adding to salvation. Alright? So that's the reason why we preach against this. Now, before po tayo magtapos, ay gusto ko lang idagdag dito, bakit importante ituro ito? And by the way, mga kapatid, gusto ko lang patunayan, na sa karamihan kasi na for example, napakinggan yung ganitong turo. By the way, mga kapatid, hindi naman ito bagong turo. Amen? Ang bagong turo is talikuran yung kasalanan para ikaw ay maligtas. Okay? Lumabas po yan noong 1800s. Okay? Pero itong turo na ito, mga kapatid, galing sa Bible mismo, so hindi ito bagong turo. Pero ang sinasabi nila is, kung ganyan kasi yung ituturo mo, that repentance is only a change of mind, parang tinuturo mo sa mga tao na okay lang gumawa ng kasalanan. Parang tinuturo mo sa congregation na okay lang gumawa ng kasalanan. Unang-una mga kapatid, hindi po natin tinuturo yan dito sa church natin. Amen? Okay? Ang tinuturo natin dito mga kapatid, kapag ikaw ay nanampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas, sa langit ka pupunta, hindi mawawala ang iyong kaligtasan. Pero kung ikaw ay mabubuhay sa kasalanan, ikaw ay mamumuhay sa iyong mga kasalanan, magiging miserable ang buhay mo. Kaya nga merong chastisement ang Panginoon. Di ba? Bakit pa merong chastisement kung once na tayo ay maligtas, magiging okay na ang buhay natin, hindi na tayo makakagawa ng kasalanan? What's the use of God's chastisement? But anyway, dito sa Romans chapter 5 verse 19. Romans chapter 5 and in verse 19. Parang ang sinasabi kasi nila minsan, kahit na pag ganito ang turo is, you are abusing the grace of God. Inaabuso mo ang biyaya ng Panginoon dahil tinuturo mo na repentance is only a change of mind. Okay? You're making salvation a license to sin. The Bible says, 19 to 20, for as by one man's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous. Moreover, the law entered that the offense might abound.
But where sin abounded, grace did much more abound. Kasi mga kapatid, nung dumating yung law, mas pinakita ng Bible kung gaano tayo makasalanan. Di ba, na hindi natin kayang sundin yung Ten Commandments, hindi natin kayang sundin yung lahat ng kautusan ng Panginoon. Kaya anong pinakita dyan mga kapatid? Pala kang nagsalamin at nakita mo kung gaano ka karumi sa harapan ng Panginoon. Pero ang sabi ng Bible, but where sin abounded, grace did much more abound. Kahit na sabihin natin mga kapatid na unlimited or napakabigat ng kasalanan ng buong mundo, kahit na pagsama-samahin natin, lahat ng yan mga kapatid, walang kwenta or hindi mo pwedeng i-compare sa biyaya ng Panginoon through the Lord Jesus Christ. Kaya nga kinarga ng Panginoon lahat ng kasalanan nung siya ay namatay sa cross. Kaya sa verse 21, the Bible says, that as sin hath reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. So, yan, sasabihin nila, o, tingnan mo, dahil dyan, tapos sa ginawang offering ng Panginoong Hesukristo sa cross, and then, kayo ay mamumuhay lang sa kasalanan after kayong maligtas. Well, mga kapatid, hindi po yan ang turo natin. Katulad po nung sabi ni Apostle Paul, pag tinuloy po natin, doon sa chapter 6, yung susunod na chapter, what shall we say then? O ano ngayon? Ano ngayon yung sasabihin natin? Nakita natin ang biyaya ng Panginoon, nakita natin kung gaano tayo karumi, at dahil sa biyaya ng Panginoon tayo maligtas. Anong sabi ni Paul? O, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Yan yung kaisipan. Yan yung maling kaisipan mga kapatid. Nasasabihin natin na, dahil ako'y ligtas, okay lang pala na mabuhay sa kasalanan. Kasi pag ganun po yung isip natin, hindi mo naiintindihan ang kaligtasan. Di ba? Pero sabi ni Apostle Paul na ganyan, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Anong sabi niya? God forbid. Wag naman. Dapat hindi. Di ba? How shall we that are dead to sin live any longer therein? Ngayon ikaw ay naligtas na, huwag ka nang mamuhay sa kasalanan. Okay? So bakit ito sinasabi ni Apostle Paul? Bakit ito sinasabi ni Apostle Paul sa mga Christians sa Romans? Dahil eventually mga kapatid, sa panahon noon hanggang sa ngayon, meron po mga Kristiyanong ganyan. Nasabi nila, ligtas din lang pala, hindi na mawawala ang kaligtasan. So, okay lang mamuhay sa kasalanan. Pwede kang mamuhay sa kasalanan, choice mo yan. Pero huwag mong kalimutan. The Bible says, be sure your sin will find you out. Nandyan at nandyan ang pagpapalo ng Panginoon. Okay? So, yan po mga kapatid. That is the reason why we teach about repentance. But again, just a simple application. Okay? Just a simple application. Hindi po sapat na alam natin yung ibig sabihin ng repentance. Importante po na i-preach pa rin natin yung gospel sa ibang tao para maintindihan din nila yung ibig sabihin ng repentance. Amen? So hindi po dapat magtapos sa atin, dapat magpatuloy po sa pamagitan natin. Amen? Let us pray. Dear God, Father, muli po nagpapasalamat kami sa oras na binigay niyo sa amin. Sa aming pong service ngayong umagang ito, sa aming pong pagpapatuloy, ikaw po ang mag-glorify, Panginoon. And also pray in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Okay? Alright, so meron tayong 5 minutes na break. And then after that, tuloy po tayo sa service natin. Okay? So may announcement tayo. Meron si Sister Rowena. Okay? Galing din sa Senado yan, mga kapatid. Sa COA. COA naman yun. Okay? So, shake hands with one another. And shake hands rin yung ating guest speaker. Nandun si Sister Gretchen doon sa likod. Yan. This is Johnny. Gretchen. Gretchen. Nagkikita kayo po dyan, wakan? Taga-ungasan din. Dahil di kabak na kami dyan.